Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. O, diba? Sa mga kabubukas pa namin ng mga radyo, tama kayo nang naririnig. Mag-isa ako ngayon. Oo. Dahil ang aking partner, si Tita Cora, may meet and greet sa kanyang doctor. Nag-meet and greet sa ospital. Oo, hindi. Pero ano lang naman yan, kumaga parang monthly check-up naman talaga niya na, importante naman talaga yun na pangalagaan natin ang ating mga kalusugan. Walang masama, hindi kayo dapat matakot sa doktor. Dahil, 'di ba, para maagapan kung ano man ang nasisimulan yung nararamdaman. Pero hindi na kaya ng doktor yung kasyungahan nyo sa pag-ibig, yung mga ganyan. Hoy, ano ba yun? Baklitas to hindi hot stories. Diba? Walang gamot sa kasyungahan, diba? Yung mga ganyang aspeto. Kaya dun sa mga nakikinig nga sa atin, diba? Tanging paalala ni Kapitana Sisa, diba? Kung ikaw ay umaasa pa na babalikan ka ng ex mo, diba? Hoy, maghunos dili ka. Dahil hindi lahat ng ex kapag bumalik sa'yo ay mahal ka. Yung iba, sinusubukan kung gaano ka talaga kasyunga. Ouch, diba? Nakakaloka. Pero dahil ikaw ay nasaktan, diba? Magpapakilala muna ako. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Wow! At syempre sa mga nakatutok pa din dito, eto na. Bago tayo tuloy-tuloy magbigay ng chika, eto na, mamimigay muna tayo ng 500 pesos mula sa Pangga Bingo Plus Bingo Panalo! Diba? Betty, may mo ba yon? Ang gumetching at gumetlak ng 500 hums. Diba? 5 hums. In fairness, diba? Wala kayo ba pwedeng gawin? Makikinig ka lamang at tititigang mabuti. At kakanta ka na, tinitigang ko, nilapitan ko, at sabay nilamutak ko. Hoy, hindi mo lalamutakin! Diba? Tititigan mo lang at lalapitan, pero wag mong lamutakin. Nakakaloka, eto na. Kukuha tayo ng bola. Diba? Sa mahiwagang, bolahan. Bola! Sige bakla, i-push mo yan. Kukuha tayo ng mahiwagang bola para sa araw na ito. Mahiwagang lucky number mula sa Bingo Plus panalo natin. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Aligalig mo, akla, diba? Nakakaloka ka. Eto na, ang mahiwagang numero para sa programang Baklitas ay eto na, 43! Diba? Ang mahiwagang numero para sa programang Baklitas ay number 43. Wala kayo bang pwedeng gawin kung hindi nga gaya na sinabi ko, pakinggang maigi, 43 po sa programang Baklitas. 43. Ang numerong dapat ninyong tandaan at kailangan ninyong masabi yan mamaya sa programa ni Kuya Chico, kung saan magbibigay siya ng kanyang hudyat, kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag at pagpapaikot niya ng roleta pag tumapat sa programang Baklitas, kailangan nyo lang masambit ang numerong 43. Diba? Para magkaroon ka ng chance manalo ng 500 pesos on air. At syempre, mga nanonood sa atin online, may chance ka rin manalo ng 500 pesos. Diba? Tatandaan mo lang ang numerong 43. At syempre mga pangga, sumayin nyo na naman ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bite course. Diba? Ay, hindi, si Bingbing pala yan. Sorry. Yan. Si Bingbing pala yun, si Bingbing. Sorry.
Ayan, yari na naman ako nito sa Lunes. Ay, hindi pala. Bukas yari ako. May podcast shoot kami dyan. Siyempre, sa mga panggapa rin natin na hindi pa rin po alam mo yun, follow sa amin on Spotify. Pwede nyo pong hanapin ang Baklita sa podcast. I-click nyo lang po yung follow button at notification bell dahil every Monday po ang mga bagong episodes na inyong kagigiliwan, diba? Kung gusto nyo ng bardagulang malala, ay nako, punta kayo sa podcast, sa Spotify po yan. And don't forget to click the follow button. At syempre, nako, eto na na hindi ko talaga kinakaya mga Marce. Dahil kung akala natin ay 3 days ago nung nag-upload itong si Gerald Santos ng kanyang pagsambulat ng kanyang, sambulat talaga, gano'n. Ano yung hinagis? Tapos bumlakda, gano'n, kayo sumambulat? Hindi. Kasi nga naghahayag na rin siya ng kanyang, alam mo yon, saloobin at karanasan sa pang-aabuso di umano sa kanya ng ilang mga staff or executives di umano. Actually, binabanggit na niya ngayon, executive na eh. 'Di ba? Na parang tipong na nagpa-power trip, 'di ba? Nung siya ay nasa poder pa ng Kapuso Network. Medyo sa kanyang pangalawang video ngayon ay medyo maaanghang na ang ilan sa mga impormasyon na kanyang mga binitawan dahil dinitalya na niya na naganap pala ang pag-aabuso di umano sa kanya nung siya ay 15 anyos pala. Minor de edad, my gosh. 'Di ba? Na isinawalang bahala at isinang tabi daw di umano ng kanilang network nung sila daw ay nagreklamo. 'Di ba? Parang 2010, parang may binanggit siyang ganun eh. 2010 yung kanyang nabanggit. Pero parang 2005 nga ba? May sinasabi siyang ganyan. 'Di ba, na nakakaloka. Pero yun nga, sinasabi nga niya na may mga executives daw or executive na kanyang hindi naman niya pinangalanan. 'Di ba? Wala siyang pinangalanan kung hindi ang kanyang mga experience lang, 'di ba? Para magsilbing hindi naman aral kung hindi para maghikayat na rin sa mga ibang naabuso na tumahimik noong mga panahon na sila ay nandoon sa poder ng GMA Network, 'di ba? Sabi naman ng ilan na sana hindi na lang din ito hinayag publicly. Pwede naman din sila dumulog total yung mga ganitong karanasan nila at isa rin siya sa biktima under the network. Sinasabi ng ilang mga netizen, pwede na sana siyang dumulog na lang din sa NBI, di ba, yung mga ganong aspeto. Hoy, hindi ka tatawa, totoo yun, nakakaloka ka. 'Di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero yung mga ganito kasi na parang nagbibigay ka ng clue sa mga ganito, bakit hindi mo na erekta doon sa taong inirereklamo mo? Gaya na sinasabi niya sa kanyang pangalawang video, yung tao daw na umabuso di umano sa kanya ay nandoon pa sa naturang network. So parang sa sinasabi niya, although wala siyang binabanggit ng mga pangalan, sa pagbibitaw niya ng mga ganitong klaseng impormasyon, ay unang-una, 'di ba, na dapat ito ay hindi na ito para lang for clouting. 'Di ba? Dapat nirekta mo na dahil ito'y seryosong usapin, lalo pat kung ikaw ay minor de edad pa nung simula ka ng ginalaw ng sinasabi mong executive di umano ng GMA Network, 'di ba? So parang hindi na may mga nakikisimpatya, oo, nararamdaman ko naman din dahil sinabi rin niya sa kanyang pangalawang video na the reason why na ngayon lang sila nagsasalita is wala naman daw gustong makinig sa kanila noong mga panahon na yon. 'Di ba? Wala ding mga social media, wala silang mapagsabihan dahil siya ay baguhan pa lamang nung mga panahon na yon. Isa din sa mga pumukaw sa ating atensyon ng kanyang banggitin nung nagkaharap-harap daw sila during the time na yun, nung nagreklamo sila nang sinabi ng isa daw executive ng GMA Network sa kanya di umano ay parang, di ba, sa amin ka nanalo, sisikat, dapat sa amin ka sumikat, yung mga ganong aspeto daw. At isa rin sa pumukaw sa ating isipan, isipan, bakit natulog ka, girl? Ganon, para kailangan pukawin. Pero hindi, isa rin sa pumukaw ng ating atensyon
ay ang pagbitaw niya na nagiging kalakaran daw di umano na ito. Buhat nang sila ay mapukaw sa ganitong klaseng, alam mo yung pang-aabuso sa naturang, hindi naman sa naturang network, kung hindi sa industriya. So isa siya sa mga nagpapatunay, 'di ba, sa kanya mga salaysay na totoo ngang may nagaganap ng ganitong klaseng pang-aabuso, lalo pat sa mga walang kalabang-labang artista na gusto lamang matupad ang kanilang pangarap na maiahon din kahit papaano sa kahirapan or makatulong sa kanilang pamilya para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pero sa mga maaanghang na mga salita at sa mga impormasyon na binitawan nitong si Gerald Santos, hindi tayo magkakamali ng apelido, di ba? Dahil walang kinalaman si Gerald Anderson. Diba? Gerald Santos po ito. Diba? Well, actually doon bago nga siya mag-end ng video, so aantabayanan pa natin dahil mukhang marami pa siyang sasabihin mga impormasyon pa dahil ayon sa kanyang pangalawang video na naka-upload naman na ngayon sa kanyang YouTube channel ay may mga impormasyon pa siyang alam mo yung kailangan sabihin at hinihikayat yun nga sa kanyang pagtatapos ay hinihikayat niya ang kanyang mga kapwa-artista mula sa naturang network na dumaan din sa naturang pang-aabuso na wala silang voice to speak out dahil marami nga daw siyang natatanggap na mga mensahe mula sa kanyang mga katrabaho sa industriya, 'di ba? Pero gaya pa rin ang sinasabi ng ilan, 'di ba? Hangad pa rin natin syempre kung siya man ay nadehado, hangad pa rin natin of course na makamit niya ang hustisya na kanyang inaasam na matagal ng panahon. Pero siguro sa panawagan na para maghikayat ka pa ng ibang mga tao, pwede mo naman sabihin na maglakas loob silang magsabi, pero hindi yung parang ikaw yung mamuno. 'Di ba? Na parang alam mo 'yon, sige, pagtuunan na natin 'to ng pansin. Kasi ikaw na rin nagsabi, nagkaroon kayo ng chance. 'Di ba? Hindi kayo pinansin ng network pero hindi naman sarado noong mga panahon na 'yon ang tanggapan ng NBI, ng pulis, lalo pa kung ikaw ay minor de edad pa. 'Di ba? Kasi aaksyonan ito na nakakaloka pero nakakagimbal yun at shocking yung kanyang sinabi na siya ay naabuso nung siya ay 15 anyos pa lamang. Nakakaloka ito. Yun talaga. Kung mga panahon na yun ay dinulog mo kagad sa pulisyan yun, ay nako daya. Baka hindi, alam mo yun, hindi na umabot ng ilang years. Sigurado kumakanta na sa Pearly Shell, ng Pearly Shell yan sa kulungan yung mismong iyong inirereklamo. Pero sa ganitong aspeto kasi nahahati ang opinyon ng mga tao sa mga impormasyon, lalo pat ito'y may kinalaman sa sexual abuse, hindi ba? Lalo pat pagdating sa trabaho. Maaring hindi lang naman din ito nangyayari sa industriya ng entertainment, maging sa mga ordinaryong kumpanya ay nangyayari din naman itong mga ganitong kaganapan. Pero may batas pa rin tayo na dapat humatul sa kanila at wag po natin ilagay sa ating mga kamay ang paghuhusga sa mga taong hindi pa po napapatunayang guilty. 'Di ba? Totoo 'yan. Kasi baka tayo po mabueltahan naman ng mga, alam mo 'yon, dahil ngayon meron ng batas tungkol sa cybercrime law, 'di ba? So, hindi mo po pwedeng sabihin, ay hindi ko po kasi alam 'yan 'di ba? Anong sabi dun sa batas, 'di ba? Kumbaga, ignorance of the law excuses no one. Yun ang ruling ng ating law. Hindi ba? Hindi mo po pwedeng laging sabihin na, ay hindi ko po alam. Ay hindi ko po alam. 'Di ba? So bawat pong mga ipinopost natin na hindi ba, hanggat hindi pa po tayo sigurado, wag po tayong magkalat ng mga impormasyon, ng mga pangalan na hindi pa naman din po sila talagang napapatunayan na nagkasala. Hanggat hindi pa talaga sila nahahatulan, sila ay mga inosente pa rin. 'Di ba? Kaya, tigil niyo yung kakalat ng chismis, no? Nakakaloka kayo. But anyways, mga bangga, yan, at sumain nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Wow Wow Wow! Muli po ako si Kapitana Sisa at sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo